Of military. Nasa linya na natin ang tagapagsalita ng AFP, si Colonel Francel Margaret Padilla. Colonel Francel, magandang morning! Si Ka Jerry po at si Ka Tunying po ito. Magandang umaga po, Ka Jerry and Ka Tunying. Magandang umaga po sa inyong mga taga-subaybay. Ganda naman pala ng buong pangalan nyo, Colonel. Francel Margaret. Naalala ko, yung Margaret nyo pa, may 8 sa dulo, ganun ba? May 8 po, sir. Yes, sir. Margaret Thatcher. Ayun. Yung iba naman, inaalis na yung A dun sa ga. Margaret. Margaret? Matindi, Tama ba? Ang ganda kasi ng pasensya na kayo. Yun ang aming napagtuunan. Kaganda kasi ng pangalan ninyo, ma'am. Colonel, hingi lang kami ng dagdag pang detalye dito sa ang AFP pala ay naatasan na maghanap din ng mga multo ng mga ghost projects. Yes, sir, no. Una po, member po kasi kami ng technical working group. Kaya nung isang araw po, umattend po yung ating chief of staff, none other than him po, no, dun sa hearing ng ICI. Ito po, to show our commitment nga na na makatulong para nga mapabilis po itong proseso, ang ating democratic processes, no, para po talagang malaman na itong punot dulo nito. Pero sir, ang linawin ko po dito, DPWH pa rin po ang nangunguna sa inspection. Sa AFP po, kami po ay accompanying force. So, ang ibig sabihin po nito, kami po yung nagpo-provide ng security, nagpo-provide din po kami ng technical assistance through our engineering brigades and battalions po, no? At impartial presence. So, ang rule namin, sir, is para masiguro na maging transparent po, maayos at wala pong bahid ang ng pang-aabuso, no? Ito pong proseso ng pag-verify ng mga proyekto po. Mabuti po't nilinaw niyo yun, Colonel, dahil baka ang nai-imagine kaagad ng mga kababayan natin, biglang darating ang isang batalyon ng mga sundalo in full battle gear sa kanilang lugar. Dapa! Dapa! Walang kikilos! At mag-i-inspection ng kung ano-ano, maghahalughog. Hindi po ganon. Hindi ganon. Hindi po, sir. Actually, sir, to elaborate further, no, three-pronged po yung kinocontribute ng AFP. We do geotagging support, sir, no? Inaalam namin na tinitiyak po ng aming brigades na tama po yung lokasyon, yung laki po at saka yung scope ng proyekto. At saka dapat po nakatugma ito dun sa dokumento na hawak po ng DPWH, no? So, yon. Ang pangalawa, sir, is project accomplishment validation. So, kasama namin kasi yung DPWH, sir, pag nag-i-inspect. Sila pa rin po yung lead. Kasama rin pala sila. Natin, sir. At nabanggit nyo kanina yung engineering brigade, yun ang importante. So, may mga engineers kayong mga miyembro ng AFP na kasama sa inspection. Yes, sir. Actually, sir, itong mga engineering brigade namin has really been evolving. And ang namin dyan, sir, is maging po sila, no? Mga battle, tested na engineer. So, ang ginano namin dyan is yung magagamit sa mga modernong kinetic warfare, how the engineer brigades po natin can be able to sustain ang ating operations po. Paano ho ba yun? May bukod na number of suspected ghost projects o mga flood control projects na ipinasa sa AFP, ito sa PNP, ito sa NBI o ganun. Meron ho bang ganung distribution, Colonel? Yung nabanggit sa amin, sir, is around 30,000 projects that we need to inspect together with the PNP po. Together with PNP. 30,000? Opo, sir. Ang dami, 30,000. Nakakailan na po kayo? Around 10,000 po, sir. Nako, marami-rami pa pala na kailangang ikutin. Ang basis po ng mga location ay yung coordinates na pinrovide ng central office o ng district office? Sir, no, yung kasama namin DPWH, sila po yung nagpo-provide. So, bale yung brigades namin, sir, and the battalions namin, DPWH comes to them. Sila po yung may hawak ng mga dokumento. So, kami po yung katuwang nila, sir, to do the inspections po, together with the PNP, sir. Meron po yata kasing naging konting confusion dyan. Dahil nung inilunsad tong isumbong sa Pangulo website,
dahil sa kamamadali, ang mga na-provide na coordinates yung original coordinates, meaning yung nandyan sa central office. Kapag ka pala ini-implement na yung projects, Kumbachero and Colonel, somehow nagkakaroon ng pagbabago doon sa coordinates. For example, ang nakalagay doon sa papel na hawak ng central office ay 1B. 1B. Pero pagpunta mo doon sa location, yung actual site ng project ay magiging 1BA o kaya 1B2. So kaya kapag ka ang sinipat mong coordinates yung original, wala kang makikitang project. Pero pagka nagpunta ka na doon sa baba, nagtanong ka sa barangay chairman, nagtanong ka sa DPWH official doon, yung matino, hindi yung talagang loko-loko, makikita mo talaga yung project kasi pagka daw actual implementation, Kumbachero, talagang reality na nauusog yung project. Halimbawa sa isang ilog Pasig sa barangay Sosohong, nauusog talaga ng a few 100 kilometers yung location. Kaya po yun ang tanong ko kung galing ba sa central office o dun sa baba yung inyong mga documents o coordinates, Colonel. Sir, I'm not privy with that, but nonetheless, sir, since DPWH naman po mismo yung kasama natin during the inspections, so I believe, sir, there would have been a system, sir, to really verify na tama po yung coordinates na hinihit natin, sir. Sana nga ganun. At siyempre yung yung validation sa mga tao sa lugar. Yes. May ganung participation po ba ang military dun sa pag-validate sa mga projects? Sa mga barangay officials, ganun, yung mga tao dun sa baba. Yes, sir, no. Yun nga, ang sabi ko nga kanina, we assist in geotagging, sa project accomplishment validation, no. Malamang, sir, dun sa accomplishment validation, titignan yun doon. Kung may naobserbahan yung mga tao na dumadaan ng mga equipment and all those things, sir. Yan, importante yun. Ganun, sir. And the structural observation and technical assessment, yan po yung tinitignan po natin for every inspection that we do, sir. So yung 250 po na nadiskubre ng DPWH together with Armed Forces of the Philippines ay from 2016, tama po ba yan? Yes, sir. 2016 to present po, sir. Saan lugar po ito, Colonel? Saan ang concentration yan? Kalat-kalat na to, sir, kasi in tandem po kasi itong pag-inspeksyon natin para mabilis. Sabay-sabay na yan, sir, nationwide po. We utilize our ground units na po para dito. Out of the 250, ilan po dun yung from 2022 to 2025 na projects? I don't have the exact number, sir, no, yung actual breakdown. But yung duration from 2016 to present, yun na po yung total number na binigay po sa amin, sir. Kasi kailangan din siguro nating ma-inform ang ating mga kababayan doon. Kasi dami niyan Ang dami. Baka kung sabihin, kung mailalatag lang yung breakdown. Tama, sabi niya, 2016 nga, merong nilagay na karatula dito pero walang ginawang project. Parang gano'n. So, yung pong numbers na yan ng mga projects, DPWH din na galing lahat, Colonel? Yes, sir. Opo. Pagka po nag-inspect kami, lahat naman po ng result ng inspection sinasabit namin sa kanila, sir. And sila na po yung nagko-collate po ng lahat ng report. Since nationwide po yung effort po natin. Mababanggit niyo po ba sa amin kung dito sa 250, at least saan ang concentration ng pinakamarami? Halimbawa, Luzon, o mas marami sa Visayas, o mas marami sa Mindanao? Wala pong binigay sa akin, sir, no, as to the actual. But I believe, sir, with the hearings po that is ongoing dun sa ICI, lahat naman po ito, sir, ibibigay as a formal report po. So sa 30,000 ay nakaka 10,000 pa lang kayo? 20,000 more. Opo, sir. Opo, sir. Marami-raming trabaho pa yan. Napakaraming project niyan, napakaraming perang inuubos diyan sa mga projects na yan. Na diretso sa bulsa. Yun pong engineering brigade ba ng Armed Forces, na nagkausap na ba kayo ng DPWH kung saan kayo pwedeng pumasok sa eksena pagdating sa construction?
ang ano po natin dito, role po natin dito, sir, no, is to provide po yung assistance dito po sa totoo pong problema na hinaharap, which is yung corruption po. Doon po sa capability naman po to build, no, DPWH is very much capable po to do so, sir. Yeah, they have the equipment, they have the personnel, yes. nandiyan po lahat sa kanila yung capabilities po. Yes, kung meron pa pong AFP Engineering Brigade, pwede ba kayong magtayo ng mga school buildings, ma'am? Kung i-mandate, sir, but we are transitioning to becoming combat engineers po, no? So we build roads, we build bridges po, no, to areas na ano po, no, na kailangan po namin yung mga areas po na very critical, those things po. Usually po, yun po yung transition po namin, no, from for our engineering brigades to be combat engineers po. Combat engineers. So, hindi na talaga pwede rin na maging gagawa kayo ng flood control projects. Gusto sana namin kayo na lang gumawa kasi doon sigurado kami walang mananakaw. Opo, so nandiyan naman po yung kakayanan pa rin po sa ating DPWH. But of course, kung i-mandate po ang AFP, sir, titingnan po natin yan, sir, moving forward po. Congratulations din po pala sa napakataas na trust rating ng Armed Forces of the Philippines, Colonel. Yes, sir, no, nagpapasalamat nga po kami sa taong bayan sa malaking tiwala po na ibinigay nila. And dito po sa mga nakaraang mga rallies na naging peaceful naman po talaga. Pinakita din po ng sandatahang lakas na talaga pong true to our word that we are non-partisan po and we are letting the democratic processes take its due course po with us aiding po dito sa pagsiwalat nito nga pong punot dulo nitong usaping ito. Tuloy-tuloy pa ho ba o natigil na yung mga recruitment ng mga destabilizers within the armed forces? Wala naman po, sir, no, pinaubulaanan na namin yan na talaga pong naging professional na po ang ating armed forces through the years. So we have learned our lesson in the past. Andiyan po yung leaders natin to guide us na nandoon po mismo, no, doon sa mga nakaraang coup d'etat attempts nung in the past year. Sila po yung mga liderato natin ngayon. And nakita po nila yung setback sa ating bansa. Kaya hindi po nila gusto na maulit po yun ulit sa present time. Pero meron talagang attempts na mag-recruit, Colonel? May mga haka-haka at bali-balita nga po na may ganon. Pero wala naman po kaming verified reports na may ganon, sir. And yun nga po, ang ating mga kasundaluhan po ay very professional na po. Wala silang mare-recruit. Very professional ang military. Apo. Si Major Hakuba pala. Yung nga pala. Colonel, napanood ko yung kay Major yung captain na naging promote na yun, Major Hakuba. Nako, heartbreaking, heartwarming at the same time, heartbreaking. Mabuti po pala at napansin mismo yun ng napanood pala mismo yun ng Pangulo. Colonel, ano na po ang update natin kay Major Hakuba? Yun nga, sir, no, following po itong President's guidance about Captain Hakuba, no, he is set to be promoted po to the rank of Major. And he will also be designated to major adaptive duties po, no, na makakapag-utilize po in itong kanyang 15 years ng professional experience and operational competence po. Ang AFP po, nakikipag-coordinate po tayo ngayon, no, with the Department of National Defense, and inumpisahan na po natin itong comprehensive review nito pong ating existing CDD policy po, no, para po ma-ensure natin na wala pong wounded or disabled person ang hindi po mabigyan ng tamang disposition, lalo na po pag in line of duty po yung pagka-wounded po nila. So hindi ho kailangan siyang papag-retiruhin o alisin na sa roster, sa hanay ng AFP, Colonel? Option po niya yun, sir, no? Kasi, sir, kapag ka po mga ganito pong instance, pwede na po kasi silang mag-retire early on. Kasi po, they will receive the annuity of that of pensioner that did 20 years of service kahit hindi po nila nabuo yun. Opo.
So, may mga nasa ano sa po kanya. kasi. Nasa kanya, no? Po. Nasa sa kanya. Kung magre-retiro siya. Gusto niya magretiro. Pero gusto niya parang magtrabaho. Oh, May mga leader, may mga roles po siya na pwede pong gampanan. Aba, No? ayos Pwede po pala. siya for training, leadership development, no? Pwede po siya mag-instructor. May mga trainings po kasi siyang kinuha, sirs. Apa. Meron po siyang training on how to use the computer without being visually Braille, diba? impaired, no? Opo. So kaya po niyang kaya nakakapag-vlog nga po siya, no? Nakakagamit po siya ng computer. So may mga roles po na posible pa po niyang gampanan. nakakaiyak lalo yung anak niya na yan. Nakakaiyak yan na Colonel. Buti na lang at Yes, sir. Kahapon po, grabe. binisita namin sila. Okay. Na-meet nga po namin yung wife niya and the three very beautiful children. Puro babae. Kasama po natin ang ating chief of staff po. Opo, 3 babae po yung kanilang mga anak. At may assurance ang leadership, ang AFP leadership na hindi pinababayaan si Major. Ipopromote na sa Major Jacoba. At yung iba pa. At iba pang mga similarly situated, Colonel Padilla, no? Yes, sir. No, we really look out for the welfare po ng ating mga wounded. Lahat naman po ng mga same cases, no, hindi lang po si Captain Jacoba. Basta naman po may ganyan, nandyan po yung ating mga military medical facilities po to look after them. Kung kailangan po ng espesyalista na wala po sa aming hanay, kumukuha po kami ng mga experts sa labas po. May mga partnerships po tayo with different foundations para po talagang maalagaan po yung sitwasyon ng ating mga wounded. Okay. Colonel Padilla, salamat po sa oras. Magandang umaga po. Maraming salamat po and maganda umaga po. Colonel Francel Margaret Padilla, AFP spokesperson. Mother, pwede bang i-play natin na maikli yung kay Colonel kay Major Jacoba, kay Captain to be promoted Major Jacoba. RHTB. Mga kabayan, ako po si Captain Jerome Hoxton Jacoba, Officer Das 146467 AGS Philippine Army. Ngayon po is November 30, 2025 at ngayon po ang cut-off ko bilang isang aktibong sundalo. Na-discharge po ako due to my disability. Ako po ay totally blind. Nasabugan po ako ng bomba sa Mindanao during our combat operation against the BIFF. At ako po ay pumasok sa sundalo na buo, kompleto. But ngayon po, lumabas ako na wala nang paningin. Subalit, sabi ko po ay hindi nawala ang aking paningin. Ibinigay ko lang po ito sa ating bansa. Grabe. Isang karangalan po ang mabulag para sa ating bayan. It's an honor to be got wounded for our country. So what kung nawala ang aking paningin? The important is I did something for our country. I believe that I did my part as a soldier, as your soldier. Kahit ano po nang nangyari sa akin ay hindi ko po pinagsisisihan. Kahit ako'y bibigyan pa muli ng pagkakataon na makapag-serbisyo muli sa bayan, pipiliin ko pa rin ang pagiging isang sundalo. Sapagkat dito ko po nakita na ang pagiging isang sundalo ay hindi lahat binigyan ng pagkakataon na mamatay para sa ating bayan. Ika nga ng ating dating Pangulo. At ngayon po, may isang akong follower na nagbigay sa akin ng isang token at babasahin po ito ng aking anak. Please read, anak. Okay, ayun. Please read. Mabuhay ka. Captain Major Jerome Jacoba.